si Senator po. Kulihan po. Ako, handa akong susuko ng pulis din. Yan ang sasabi ko na hindi ako matatago. Susuko din ako. Pero sir, hindi po ba kayo natatakot? Kasi sa mga pulis po yung idinawit po ninyo na mga kasama niyo sa Davao Death Squad, tapos sa pulis din po kayo susukuhan. Hindi naman kayo mababait man yung mga pulis na iba. Yung iba talaga, yung kasamahan ko, yan lang ang swam ko. At saka hindi ako natatakot. Hindi man lahat ng pulis magkasamang tao. Handa po ba kayo kung ano man yung consequences na pwedeng mangyari sa Handa po ako kung ano ang sa akin, harapin ko. Tingin niyo po ba iniipit po kayo ngayon? Bakit po ngayon kayo pinapa-arresto kung kailan sinisiwalat niyo yung nalalaman ninyo? Siguro ma'am, yan ang iniipit din ko. So, yung kuwan ko naman, yung kaso ko naman, hindi man yun. Yung baril ko, meron man papel yan. Expired lang yung PTC ko, pero ang license ko hindi. So, nag-bill ako ng 2,000 pesos sa Quezon City. Sa Korte din nag-bill ako. Dito sa Maynila na ako nag-bill. Kasi nagtago naman noon ako. So, matagal-tagal din ako para ako atin. Ngayon, so, susuko din ako. Confident po Ba kayo na baka sakali daw po kasi may kailangan yung humarap sa korte sa Davao? Handa po ba kayong pumunta doon? Oo, handa din ako. Hindi po kayo mas natatakot doon kasi syempre Davao po yun, mas marami po kayong mga idinawit na mga tao na doon po naka-assign, doon po nakatira. Ako, handa na ako yung buhay ko, yung binigay ko muna sa Diyos. Saka kung ano man mangyari sa akin, wala na akong magagawa. Basta itama ko lang yung pagkamali ko. Confident po ba kayo na tatatuhin po kayo na maayos ni General De La Rosa? Di ba nabanggit nyo rin po siya sa testimonya nyo, nakasama nyo rin po siya sa Davao sa operations noon? Ako, kung tanggapin niya ako, okay lang sa akin. Hindi naman ako masama ng loob ng bato. Basta sa akin, aayos din ako na susuko din. Yan lang ang kuwan ko. Sasabi ko, hindi ako natatakot. Anong pakiramdam nyo na hindi na raw ho kayo kinakailangan pang tumistigo ulit dito sa Senado? Kaya nga, nalulungkot din ako kung bakit hindi ako nagpapatistigos. So, totoo naman yung sinasabi ko. Miski ako wala akong grado, grade 1 lang ako, pero totoo naman, hindi ako pupunta dito kung hindi yung totoo. And hindi pa final yun Hindi pa final yun. Yan lang ang gusto kong masabi. Ngayon, kung ano man ang mangyari sa akin, nasa sa Diyos na yan. Basta, Sir, may napag-usapan na po ba tayo with yung arrangement din natin with the PNP? Wala, no? Ang coordination lang namin with the PNP is yung pag-receive kay Mr. Matubato ngayong umaga. So, yun lang ang arrangement. Sino po ba sir magre-receive? Ano daw po yung mangyayari? Bubuk po ba siya? Well, alam naman ng mga PNP na kung ano Sir, yung proseso. Alam na yung proseso. So, we will submit to the process. So what happens after this is entirely up to the Hindi. Temporary lang ito, no? Remember, bailable yung kaso niya. So, dadaanan lang yung kailangan pagdaanan, yung pag-post na ng bail, pag-arrange sa kanya, then kukuhanin ko ulit siya, yung custody. At hindi natin siya papabayaan. Sir, kukunin niyo siya ulit. Hindi, after matapos yon, kung hopefully by Monday ma-resolve na lahat, and then we'll be there to get Mr. Matubato. Okay, and then kayo na po ang bahala. Hindi siya bibitaw. Hindi. Bahala yung PNP kung saan nila i-accommodate, pero kumbaga i-turn over natin siya ng buo na maayos, and we expect him na ganun pa rin. Sir, is the chief Hindi naman, kasi kung gagawin natin yon at nawala na tayong totally ng tiwala sa kapulisan, malaki problema ng ating bansa. So ngayon, tayo pa naman ay may tiwala sa kapulisan,
na hindi nila sasaktan si Mr. Matubato. Sir, si Chief PNP ba nasa Prami ngayon? Is he going to where? I don't think so kasi yata meron yata siyang previous appointment, previous commitment. Pero hindi naman kailangan si Chief PNP ang sumalubong. Kahit sinong representative natin. In the meantime, where will he be detained? Yun na. We're expecting the PNP na nagawa yung mga arrangements na yun. At titingnan natin mamaya. Saan daw po siya kumbaga, temporarily i-detain? Wala. I have no idea. Pero will be, kasama po ba sa process with yung pagpunta niya sa Davao? Hindi. Marami mga legal options. Titignan natin yan. Kung anong pwedeng gawin. In-explore natin lahat para ma-expedite yung kanyang commitment sa korte, yung kanyang pagpiyansa, tapos yun, para matapos na. How earliest titignan niyo, sir, na makakabalik sa custody ni si Sir Edgar? Hopefully sa Monday. Ano na. At para ano na ulit. Pwede na siya ulit i-wrap sa iba't ibang mga court. Wala akong obligasyon kay Senator Gordon. Anyway, tatapusin muna natin itong turnover na ito. Kung ano man ang mangyari dito, i-report ko yan directly sa Senate President kung ano ang nangyari. And then, everybody else will be informed after. Sir, bakit hindi ko nasabi na hindi pa sigurado na kung totoo pwede pa siyang mag-testify ulit sir, sa Yes. Ako sabi po si Senator Gordon. Hindi naman necessarily kay Senator Gordon eh. Maraming paraan para mailabas muli ang istorya ni Mr. Matubato. Remember sinabi niya, lahat ng sinabi niya, yung mga pulis na minention niya, nakilala niya, umamin niya nakilala niya eh. Ayaw lang nilang ituro mismo ni Mr. Matubato kasi mapapahiya yung mga nagdududang mga senador na hindi niya kilala yung mga tao niya. Ngayon yung sinasabing damaged goods, kasi may kaso doon ng kidnapping case si Matubato, confessed hitman nga siya eh. Di ba? And in fact, that case proves na tama yung sinasabi niya na hindi lang naman siya taga-timpla ng kape. Doon sa heinous crime na parang pinapalabas nila, gano'n. Paano niyo po i-convince yung committee na isama po ulit si I will do whatever I can. Sir, mag-file po. And ito, alam na nung mga taga-heinous crime section, nung mga pulis na yon, na may kaso si Mr. Matubato nung 2000 dahil nga kay Sally Macdum, pero kasama nila sa opisina. Hindi ba kayo nagtataka nun? Di ba? Yun nga ang proof na totoo yung sinasabi ni Mr. Matubato. Okay? Sige. Tayo. Thank you. Cameraman. Sam, ito tayo sa para. Pasit. Sa driver natin. Sana. Hoy, pare. Sa. Karot ka? Sige. Dali. Pindot. Go. Underbake ko muna. Sige lang. Sa ngayon po ay nakikita nyo po sa ating live video from FB ay sinusundan po natin ngayon yung convoy ni Senator Antonio Trillanes, kasama po itong si Edgar Matubato patungo nga po ng Philippine National Police Campo Crame. So hopefully pagdating doon na inaasahan sasalubungin na ito si Edgar Matubato ng representative mula sa Philippine National Police.
Ano yan? Yun, tumahan sa likod eh. Sa likod doon? Saan? Pinamimidya. Pinamimidya. Wala tayo ah. Tinan mo ah. Malikot, ito mo na, wala pa. Sa loob na lang kaya. Uy, sa loob na lang oh. Ay na ako. Diyan na ito. Sa atin, manghihiram lang. Miso dito ko. Nasa kanila. Naipit tayo sa ini-explore lahat ng legal options para makapag-post siya ng bail, tapos ma-change ma-transfer yung venue para ilipat yung kaso niya. What happens after he has posted the bail, sir? Kukuhanin ko ulit siya. I will continue to provide protective custody sa kanya at hindi natin papabayaan si Matobato. Arrested for the same case in the past? Yes. And he already posted bail in the past? Yes. And So, bakit po may bagong, what's the explanation? Why Ang- is there a new arrest warrant? kaya binigyan ng arrest warrant daw dahil hindi daw naka-attend ng arraignment nung Tuesday. Sinet nila yung Tuesday na hearing na hindi ko alam na ako yung custodian niya, hindi rin alam ni Mr. Matobato. So kaya nga highly suspicious So tapos imposible siya makaka-attend doon kasi nga may hearing nung Monday na inabot hanggang alas 11 ng gabi, tapos may schedule kami dapat ng hearing alas 9 ng umaga sa Senate din. So, alam naman nung judge na ganun ang sitwasyon, sana binigyan ng konting konsiderasyon.
Oh. Nung 2014 din. Sir, are you providing him legal support now? Meron siyang abogado na napili nung mga mga tumutulong din sa kanya. So yun. Sir, may takot ba ngayon si Mr. Matabato? Ha? May takot si Mr. Matabato? Well, kanina, umarap siya sa media, sinabi niya buong loob niyang hinaharap itong proseso na ito, kailangan niyang pagdaanan ito. So pinakita niya na hindi siya tumatakbo. At siyempre, may sa mga ganitong mga panahon, may mga konting anxiety at not knowing kung anong mangyari. Pero maganda naman yung pagbigay sa atin assurance ng PNP na hindi siya masasaktan dito sa Other than this case, sir, meron pa ba sa ibang kaso? CIDG po ba sa custodial center? Where will case pa siya hindi makita? inaayos pa nila, no? Pero nga tinitingnan natin as soon as makapagpiyansa siya at eventually matransfer dito, makapag-arrange siya, babalik ulit siya sa ating kustodiya. Sir, you seem to be implying na pati the courts, sir, are involved in this. Parang nga iipit si Mr. Matabato. Is that what you're saying? Well, titignan nyo na lang yung nangyari kay Senator De Lima ngayon. Buong instrumento ng gobyerno ay ginagamit laban sa kanya. So, it's not surprising. Pero sabi ko nga, ay umaapil tayo ng konting konsiderasyon. So, titignan natin. Sir, may iba pa ba siyang kaso other than yung illegal possession? Wala na sa ngayon. Sir, when is he supposed to post his bail again for this new warrant of arrest? Nag-file na siya ng motion for reconsideration yesterday, pero hindi inaksyonan kaagad nung judge. Humingi siya ng comment doon sa prosecutor. So Monday, Monday na didesisyonan yan. Dito sa pag-turnover dito, pinapakita rito na wala siyang intention to flee. Kaya we are expecting na i-grant ulit yung kanyang bail. So as soon as mangyari yan, magpapiyansa siya kaagad. Sir, magkano bail? Nung last time, 2,000 pesos. Ngayon? So kung dodoblehin nila yan, di 4,000 pesos. Sir, may schedule na ulit yung arraignment na bago? Wala pa. Okay? Sir, just your thoughts, no? Kasi parang yung mga witnesses, most of them were all given immunity. Tapos ito, hihuli pa, may bagong warrant of arrest. Just your take on this. Well, I hope nare-realize nila yung ginagawa nila dyan, Pinapakita na itong, lalo na itong mga taga-DOJ, ginagamit nila yung kanilang power at influence to pursue political ends. Hindi maganda yan. At ginawa na panahon ni Gloria Arroyo, ganyan na bumabalik tayo sa ganung panahon. Pero, natin yan, sasalubungin natin yan. Sir, clarify ko, yung MR para yun sa bail? Or magkaiba pa yun? MR para sa warrant of arrest. Para sa warrant of arrest. So, posible na hindi nila actionan, pwedeng upuan lang to at hindi allow mag-bail? Is that a possibility? Kaya nga, tututukan natin ito, kasi highly irregular kung gano'n ang gagawin. So, we'll give the judge the chance to, do the right thing. Sir, sabi niya you're exhausting all means para hindi siya bumalik ng Davao. Pero what if kung talagang kailangan niyang bumalik ng Davao, ano yung nakalatag natin? Di ibabalik siya, yung PNP ang magdadala sa kanya doon, but all the way, babantayan naman natin. Would you accompany here? Nandun yung fear niyo kung bakit ayaw niyo siyang ibalik muna sa Davao. Ano yung... Well, definitely, alam niyo naman, teritoryo ng presidente yon, marami siyang tinuro doon sa Davao City. Ilalagay naman natin itatapon natin sa lungga ng mga leon, kumbaga, yung tao. So, sa akin, pwede naman natin, may mga precedents naman yan na tinatransfer yung venue para dito lang litisin. In fact, nung nag-post siya ng bail noong 2014, dito na, sa Metro Manila. So you will do all means, you will take all the means in order to make sure na matatransfer dito yung case? All the legal options, we will exercise that. Pero pagka wala na talaga magagawa, we will just have to make sure na safe and secure si Mr. Matabato. So you go with him, sir? Naman with General Bato. Kasi syempre isa rin siya sa mga pinangalanan and then nababanggit ni Matabato. And then close din kay Presidente. Sa akin, so far wala pa naman pinapakita si General De La Rosa na
to show na hindi siya mapapagkatiwalaan. So, I believe, ano pa rin naman, I trust his word. At even yung sa narration naman ni Mr. Matobato, wala naman detrimental dun sa sinabi niya about General De La Rosa. Sir, ano pa mangyayari kay Matobato? Kasi diba hindi na siya expected to appear before the Hindi pa final yon. Hindi pa final yon. We can tell his story through other means. Directly sa media. Di ba? Kung ayaw pakinggan ng Senado, diretso sa media. Di unfiltered pa, wala pang mga mahahabang mga introduction at mga buladas. Dire-diretso na, di ba? Sir, sasamahan niyo siya in case magpunta siya ng Davao? Papuntahin siya ng Davao? Kung kailangan just to make sure na safe siya. And sa akin dito, alam nyo kung pinagpatuloy yung investigation, ang next step was magkanda kami ng ocular inspection doon sa mga itinuro niya mga bangkay na pinagtataguan Palagay ko yun yung ayaw nilang gawin, kaya ayaw nilang pagpatuloy yung hearing. Yun yung in-expect ko sana, kung seryoso kaming hanapin yung katotohanan, yun dapat sana pinagpatuloy. Okay? Thank you. Ano?